Hinahabol ng mabangis na aso ang dalaga. Walang pagdadalawang isip na inakyat ng dalaga ang bakod sa kabilang panig. Pagkatapos ay tumakbo siya sa tabi ng lumang kotse at kinuha ang pistol. Nang maisip ng batang babae na siya ay ligtas, isang bulag na matandang lalaki ang sumalo sa kanya mula sa likuran. Anak pala niya ang babae, naglalaro ng survival game ang mag-ama. Pagdating niya sa bahay, hindi raw nakapasa sa survival test ang dalaga ngayon, kaya hindi ito nakakain ng candy. Baka sa mukha ng dalaga ang kalungkutan. Sa oras na ito, dumating ang matalik na kaibigan ng matandang Hernandez upang ihatid ang mga paninda. Pinayuhan niya ito na huwag palaging atali ang kanyang anak sa kanyang tagiliran ng ganoon. Dapat nating hayaan siyang magkaroon ng higit na pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Para na rin pala sa kaligtasan ng kanyang anak, hindi siya pinalabas ng matanda. Tinuruan din siya ng mga kasanayan sa pagtakas. Sa payo ni Hernandez, sa wakas ay pinayagan niya itong pumunta sa lungsod. Huminto ang sasakyan nila sa tapat ng isang abandonadong bahay. Dahan-daang binuksan ng dalaga ang pinto at pumasok. Makikita mong walang tao sa loob ng maraming taon. May isang simpleng lapida sa lupa, na siyang ina ng dalaga. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang sombrero at kumanta ng kanta sa kanyang ina. Biglang may ingay sa itaas, papunta ito sa dalaga. Agad na tumakbo palabas ang takot na babae. Pagkatapos noon, pumunta siya sa banyo, naghugas ng kamay at nagham ng kanta. Hindi napansin ng dalaga na may nakatayong lalaki sa likuran niya. Wika ng lalaki, agad namang lumingon ang dalaga para tingnan siya. Nagpakilala siya at gusto pang hamarang sa daraanan niya. Wala ring respeto ang dalaga. Kung pinitik ko ang aking mga daliri, kakagitan nito ang iyong mga itlog. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang aso at umalis. Mabilis siyang sumakay sa kotse at sinabihan ng driver na sundan sila. Kinagabihan, kinuha ng matanda ang pagkain ng aso at lumabas. Inalag-alog niya ang bote ngunit wala man lang reaksyon ang aso. Pumunta siya sa mangkok ng pagkain nito at hinawakan ito ng kaunti, ngunit hindi nabawasan ang pagkain. Napagtanto niya na maaaring may nangyari sa aso. Bumalik siya sa kanyang silid upang isuot ang kanyang Amerikana at maghanda sa paglabas para hanapin ang aso. Pero hindi niya alam na may dumating na hindi imbitadong bisita sa bahay. Ngunit dahil bulag siya, hindi niya makita ang mga bagay na ito. Palihim na umakyat si Duque sa silid ng batang babae. Naramdaman ng dalaga na may mali kaya nagtago siya sa ilalim ng kama. Lumapit siya at biglang itinaas ang kutson. Ngunit walang tao sa ibaba. Mabuti na lang at natuto siyang tumakas kaya nagtago siya sa ilalim ng aparador. Pagkatapos ay mabilis niyang hinubad ang kanyang relo at itinapon ito sa isang tabi. Sure enough, naakit si Duque sa tunog ng alarm clock. Sinamantala ng dalaga ang pagkakataong gumapang sa ilalim ng kama, saka tumakbo palabas ng kwarto at pinatay ang ilaw. Ang paglipat sa dilim ay napakadali para sa kanya. Ngunit sa susunod na segundo siya ay natuklasan. Itinutok ni Shadow ang baril sa dalaga, saka isinandal ang likod sa pinto. Pero maya-maya ay sinakal na siya ng iba. Natuklasan ng matanda na pinatay ang kanyang aso sa labas kaya agad itong bumalik. Mahigpit siyang kinurot ng matandang mula sa pinto. Sinabi niya sa kanyang anak na magtago sa ilalim ng bakal na kahon sa ilalim ng lupa. Sa pagkakataong ito, hinugot niya ang mace at hinampes ng malakas ang braso ng matanda. Nasa sakit ang matanda kaya binitawan niya ito at pansamantalang nagtago. Tumakbo ang dalaga sa cellar at sinara na lang ang pinto. Pagdating ni Duque, nabangga niya ang isang pinto na bumukas. Itinulak din ang dalaga pababa ng hagdan. Sa kabila ng sakit, mabilis siyang tumakbo patungo sa bakal na kahon. Nang maabyutan siya nito, binuksan niya ang pinto at nagtago sa loob at nilock ang pinto. Galit na katok si Duque sa pinto, ngunit wala siyang ibang magawa kundi ang umalis pansamantala. Sa kabilang banda, binuhusan ng matanda ng 502 glue ang sugat at pinipisil ito ng mahigpit. Ang ilong ni Jim ay natatakpan ng pandikit at malapit nang huminto sa paghinga. Sa kabutihang palad, nasaksak ng kanyang mga kasabwat ang gilid ng kanyang mukha sa oras na may screwdriver. Siya lang ang makakahinga sa butas na ito. Binasag niya ang glass vase at ginamit ang shard para hiwa sa bibig. Agad umagos ang dugo na parang talon, ngunit ginawa akong ganito ng isang bulag. Sa oras na ito, si Duque, upang pilitin siyang palabasan, ay nagsimulang gabayan ang pump ng tubig sa loob. Hanggang sa tuluyang natakpan ng tubig ang katawan niya, pinatay niya ang balbula ng tubig. Dahil alam niyang bumaba na ang matanda sa basement, kumuha siya ng baril para tingnan kung saan-saan, kumuha ng lampara sa tabi niya, at tinanggal ang lahat ng mga cable ng kuryente. Upang maakit ang matanda na lumitaw, inilagay niya ang kawad ng kuryente sa kahon na bakal. Malapit nang dumampi sa tubig ang kawad ng kuryente, lubhang nasa panganib ang buhay ng dalaga. Sa sandaling ito, isang bomba ng gas ang gumulong, at agad niyang binawi ang kanyang baril. Dahil kapag pumutok ang baril, sisibog ito. Dahan-daang lumabas ang matanda.
Napatingin siya sa kutsilyong nasa tabi ng mesa, naghahanda na itong gamitin para palihim na atakihin ang matanda, ngunit hindi siya nag-ingat at inihayag ang kanyang posisyon. Sinundan ng matanda ang tunog at sumugod, hawak-hawak ang martilyo at iniindayog ito ng marahas. Ngunit si Duque ay isa ring sumailalim sa pagsasanay. Biglang sumugod ang dalawa sa away. Kung tutuusin, matanda na at mahina ang matanda, ngunit hindi nagtagal ay naipit siya sa lupa. Isang tama, dalawang tama, tatlong tama, malapit ng masakal ang matanda. Sa sandaling ito, hinawakan ng matanda ang bakal sa tabi niya at hinampes ito ng malakas sa ulo. Nasasaktan siya kaya bumitaw siya, at sinamantala niya ang pagkakataon na hawakan siya ng mahigpit. Sa panahon ng pagtatalo, aksidenteng nahawakan ng dalawa ang water valve, dahilan para muling tumaas ang tubig sa tangke. Mabilis na lumalapit ang lebel ng tubig sa mga linya ng kuryente. At bata pa siya at malusog, kaya mabilis siyang nakatakas sa pagkaalipin ng matanda. Sinipa niya ng napakalakas kaya natamba ang matanda sa sakit, hindi na makabangon. Pero pilit pa rin niyang binunot ang alambre, ang tubig sa tangke ay patuloy na tumataas, dumampot siya ng kutsilyo at gusto niyang saksakin ang matanda hanggang mamatay, ngunit sa oras na ito, hinayla niya ang bakal na mesa sa kanyang harapan, saka inihagis ang kawad ng kuryente. Kapag ang gas ay nakakatugon sa isang spark, ito ay agad na nag-aapoy sa isang higanteng bola ng apoy, napabuga siya at itinapon palabas. Nang matapos ang pagsabog, nagpumiglas ang matanda na makatayo, hinagilap ang daan patungo sa bar aisles na bakal, at inilabas ang tubig. Dapat niyang mabilis na iligtas ang kanyang anak na babae. Buti na lang at buhay pa ang dalaga. Sa oras na natagpuan ng dalawang kasamahan sa koponan ang malaking lalaki, ang kanyang mukha ay ganap na deformed. Kinuha ng matanda ang kanyang anak na babae at tumakbo palabas ng lagusan, hindi nagtagal bago naabutan ng dalawa pang lalaki. Sa pagkakataong ito ay biglang sumugod ang matanda, ngunit siksikan ang kalaban kaya mabilis siyang natamba sa lupa. Nang gustong barilin ni Raylan ang matanda, pumasok ang batang babae para pigilan siya. Nakita ni Raylan na komandat ang dalaga at agad itong naging maamo. Tinanggal niya ang kanyang sombrero at sinabing siya ang ama ng dalaga. Hindi naniwala ang dalaga. Sa pagkakataong ito, hawak-hawak ni Shadow ang ulo ng matanda, sinamantala niya ang pagkakataong gamitin ang kanyang ulo para hampasin siya. Pagkatapos ay tumakbo palayo at tumalon sa malapit na hardin. Agad nagpaputok ang lahat doon, ngunit agad ding nawala ang matanda. Nakatanggap si Jim ng mga utos na dalhin ang batang babae sa kotse. Inabot ng dalaga ang trident na nasa tabi niya at sinaksak ito sa binti. Ibinagsak niya ito at saka sinampal. Pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tiniis ang sakit, binunot ang patpat na kawayan. Hinawakan niya ang kawit at nilapitan ang dalaga, nais itong bigyan ng leksyon. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagpakita ang matanda sa tamang oras. Hawakan ang kawit sa iyong kamay at saksakin siya ng malakas. Hindi siya kumikibo sa lupa habang hawak pa rin ng matanda ang isang bakal na pala sa tabi niya. Habang naghiwalay ang mag-ama para makatakas, nahuli na naman ang dalaga. Ininom ng batang babae ang tubig na ibinigay ng kanyang ina at nakomat. Kailangan pala ng ina na ito ang puso ng kanyang maliit na batang babae. Kailangan niya ang puso ng kanyang anak para iligtas ang sarili. Ang dalawa ay drug lords on the run. Matapos ang isang pagsabog ilang taon na ang nakalilipas, naparalisa ng mga nakakalaso na kemikal ang ibabang bahagi ng katawan ng babae. Wala na siyang mahabang buhay at nangangailangan ng puso mula sa isang kamag-anak upang pahabain ang sariling buhay. Bagamat katatapos lang nilang magkabalikan, walang kahulugan sa kanila ang buhay ng dalaga. Mahigpit na ikinulong ang dalaga sa operating table, patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga ang tunog ng electric saw. Iyon ang doktor na nag-aayos ng aparato. Napakabihirang ani ang operasyong ito, at para maging matagumpay, ang puso ay dapat kunin sa isang buhay na tao. Ang bawat bata ay isang kayamanan na pinahahalagahan ng mga magulang sa kanilang mga kamay, ngunit ang ganitong uri ng magulang ay bihira. Nang muling tumunog ang electric saw, masayang naghihintay ang babae sa tunog ng pintig ng kanyang puso. Biglang dumilim ang paligid, agad na sumugod si Raylan para sabihin sa isang tao na tingnan ang pinanggagalingan ng kuryente. Nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa, hindi madaling maghintay hanggang sa araw na ito, hindi dapat magkaroon ng anumang mga pagkakamali. Bumaba si Shadow sa basement, pumunta sa electrical box at hinayla pataas ang circuit breaker. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasa tabi niya ang matanda. Muling naputol ang supply ng kuryente. Kung tutuusin, matanda na at mahina ang matanda, kaya kung hindi siya mag-iingat ay itatapon niya ito sa lupa. Humakbang siya at pinatalikod ang matanda, gustong gumamit ng bakal na palakol para ipadala siya sa kabilang mundo. Sa isang sandali ng panganib, nabali niya ang kanyang braso at sinamantala ang sandaling ibinuka niya ang kanyang bibig upang ipasok ito sa isang kampana. Pinipigilan ni Shadow ang kanyang leeg, bawat hakbang niya ay may kampanang tumutunog.
Nakita niya ang baril sa lupa at gusto niyang kunin muli. Narinig ng matanda ang tunog at inihagis ang palakol. Sa sandaling ito ay napagtanto ni Raylan na dumating na ang bulag na matanda. Mabilis niyang isinama ang kanyang asawa at anak, at binyantaan ang doktor na susunod. Ngunit napagtanto ng doktor na ito ay napaka hindi makatao kaya't itinigil niya ito at tumalikod para umalis. Ngunit hindi siya makatakbo ng malayo bago siya napatay, nagpanik siya at binaril sa lahat ng direksyon. Dahan-daang nasala ang liwanag sa siwang ng pinto, maingat kaming sumulong. Napag-alaman na sa tabi ng katawan ng doktor ay may tambak na mga smoke bomb. Napakadilim ng usok kaya wala siyang makita. May ingay sa likuran niya at agad siyang nagpaputok sa direksyong iyon. Matapos marinig ang putok ng baril, humakbang ang matanda at ibinaba ang kanyang baril. Tapos sinaksak siya ng isang beses. Napaatras siya ng ilang hakbang, naglabas siya ng maliit na kutsilyo at marahas na ibinato sa hangin. Ngayon ay wala na siyang makita kaya sobrang nagpanik siya. Sa sandaling ito, lumitaw ang silweta ng matanda sa tabi niya. Bagamat iniwasan niya ang isang suntok niya ay nakaipit pa rin siya sa lupa. Sinamantala niya ang pagkakataong itama ang lahat ng bala ngunit hindi pa rin nasira ang buhok ng matanda. Nagkalat ang usok, napagtanto niyang nabaril niya ang kanyang asawa, umungol siya ng malungkot. Sinamantala ng matanda ang pagkakataon na marahas siyang sampalin, ngunit iniwasan niya ito. Nagmamadali ang dalawa para paghiwalayin ang isa't isa. Sa oras na ito, automatikong dumudulas ang wheelchair ng babae, ngunit nakalock pa rin ang babae dito. Dumulas sila malapit sa malalim na butas, pagkatapos ay nahulog ang wheelchair. Mabuti na lang at napahawak ang dalaga sa poste ng bakal sa tabi niya. Pero kahit papaano, dahil bata pa siya at mahina, hinayla na siya pababa ng babae. Gustong-gustong tanggalin ng dalaga ang posas ngunit hindi niya magawa. Sa sandaling ito, nakita niya ang mahabang espada sa tabi niya at tumalikod upang kunin ito. Napatingin ang dalaga sa babaeng nasa harapan niya, nang hindi nag-iisip ay napaslas siya. Isang stroke, dalawang stroke, tatlong stroke, hindi ko alam kung ilang stroke, tuluyang naputol ang braso niya. Pero hinayla siya ng malakas na pagkawalang galaw, buti na lang nahulog siya sa ibabaw niya kaya nailigtas niya ang kanyang buhay. Ang matandang nasa itaas ay nag-ambala at nasugatan niya. Mabuti na lang at may mabangis na aso ang tumalon at kinagat siya. Sinubukan niyang tumayo, itinapon ang aso sa bintana, at mabilis na isinara ang pinto. Pagtalikod niya ay diniin ng matanda ang ulo niya. Umakyat ang dalaga at nakita niyang nakalapat ang kanyang kutsilyo sa leeg ng matanda. Sa isang kritikal na sandali, isang espada ang tumusok sa kanyang katawan. Pagkatapos ay binunot niya ang espada. Napaatras siya at nahulog sa butas. Sa unang serye, maraming tao ang pinatay ng matanda dahil gusto niyang magkaanak. Sa ikalawang bahagi, hindi mabilang na beses niyang nasaktan ang sarili dahil sa inosenteng bata. Dapat sabihin na kakaiba talaga ang pag-iisip ng matanda.